Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na misa ngayon ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamagitan mo'y gagawa ko ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noon ng isang na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ko ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sebene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem,
Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo ang lahat. Ialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanyang ng Ama at manggilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay
ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Makasaysayan sa ating parokya ang linggong ito. Kahapon ang foundation, 50th foundation, exact to the day ng parish. At kung matatandaan natin, March 16, 1521 din na dumating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. So, titingnan po natin ang ating kasaysayan bilang parokya sa loob ng mas malaking larawan, the bigger picture ng pagdating ng Christianity dito sa ating bansa. Natayo ang parokya 50 years ago. Dumating ang Christianity, ang Kristyanismo sa Pilipinas 500 years ago. So 1/10 lang tayo, ika nga, sa kasaysayan ng ating simbahan dito sa Pilipinas. Noong linggong nakaraan, si Papa Francisco ay nagmisa doon sa Vatikano at maraming nag-attend na mga Pilipino sapagkat yun ay special mass para sa 500 years ng Christianity sa Pilipinas. At tamang-tama po na ang Ebanghelyo ay tungkol sa pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo na kung saan sinabi ng Panginoon, gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo at ipinadala niya, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak. At ang sinabi po ng Papa tungkol dito ay dalawang bagay. Unang-una, sa pagmamahal. Sobra ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Pangalawa, dahil sa kanyang pagmahal, siya ay nagbigay, nagsugo, nagpadala ng kanyang anak. So, ang batayan ng ating buhay, ang batayan ng ating kaligayahan, ang batayan ng ating kapanatagan ay hindi sa material, hindi sa mga tagumpay, hindi sa kapangyarihan, kundi dahil tayo ay mahal ng Ama. At dahil dito ay isinugo, ibinigay sa Kanya, sa atin ang Kanyang anak. Ito rin ang maya-maya ay sinabi ni Papa na tungkol sa mga Pilipino doon, sinabi niya, maraming beses na raw niyang nasabi na ang mga Pilipino doon ay parang mga smuggler. Bakit naman smuggler? No? Ini-smuggle ang pananampalataya kung saan nagtatrabaho ang mga Filipinos at Filipinas. At alam po natin, karamihan ay mga domestic workers. No? Doon sa trabaho, sa paggawa ng tahimik, pero tapat, sa gawa ng mapagpakumbaba, pinapalaganap ng mga Pilipino sa mga Italians at sa kanilang mga pinaglilingkuran
sa mga bahay ang pananampalatayang Kristiyano. Yung natanggap natin ay ibinibigay. Kaya ang motto ng ating 500th anniversary ay gifted to give. Ano ba ang gift natin? Binigay sa atin ang pananampalataya. Binibigay sa atin ang balita, ang mabuting balita na tayo ay mahal ng Diyos. This is our greatest gift, ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, kung ating tinanggap, kung ating isa sa buhay, ang pananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos na natanggap natin, atin ding ipamigay ito sa iba. Huwag po nating, let us not be proud forever of the title, the only Christian country in the Far East. Sobrang tagal na yung the only. Hindi dapat tayo the only Christian. Dapat dahil sa atin, ang ating mga kapitbahay ay dapat magiging Kristiyano rin. Hindi yon isang title na panatilihin hanggang sa hangganan, kundi yon ay isang hamon, yon ay isang tungkulin upang ipamahagi. At ito na nga ang ginagawa ng ating mapagpakumbaba, mga tahimik at mga nagtatrabahong mga Filipino at Filipina doon sa ibang bansa. Ang ating parokya ay ganoon din. Hindi lamang yung mga nakikita nating mga high-profile personalities, umpisa sa mga pari, sa mga officers, kundi yung mga ordinary parishioners, yung mga lectors natin, yung mga collectors natin, yung mga katekista natin, yung mga kung hindi man, wala mang titulo sa simbahan ay sa kanilang mga tahanan ay mga katekista, nagpapalaganap sa tahimik, sa matapat at sa mapagpakumbabang paglilingkod ng pananampalataya. Ito po ang ating pribilehyo, ito rin ang ating tungkulin. Sapagkat tayo ay nabigyan, because we are gifted, now we have to give. Tayo ay sobrang biniyayaan ng Panginoon ng Kanyang pag-ibig at Kanyang pagmamahal. Kaya itong biyayang ito ay hindi natin pwedeng isarili lamang natin. The reason for love is to be given away, no? Love is not love until you give it away. Kaya ano man ang ating natanggap sa Diyos, sa ating kababaang loob, sa ating tapat at tahimik na paglilingkod, ipalaganap natin ang ating natanggap. Ito ang biyaya na hindi natin pwedeng akuin, kundi ipamahagi sa sarili. Magsitayo ang lahat. Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingi natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ang ating itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya,
naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga yumao naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. O Diyos, sa tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at ngunit ako. Lahat ng awa ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Nasa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, pag-ari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Mag-utos sa Panginoon ko, pagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tataliman ko. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway maganap sa ikapagpatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sumasalangit ka. Sambahin man ngalan mo, Ama, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw, at patawarin mo aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I will make the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it not, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stones, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it our Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pagkikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan.
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahal